awit na inihandog sa kanya ng aking mga kamanggagawa na gumagawa sa ating pong pamamahayag ng salita ng Diyos, hindi lamang po sa teritoryo ng Northern Luzon Mission, kundi pati na sa buong archipelago ng ating bansa at sa ibayong dagat. Ang Hope Channel at sa pagkipagtulungan po ng AGMP, yung Amazing Grace Media Production, ang mga kabataan ito ay meron pong paniniwala ng ating iglesia ang siyang may tunay na mensahe ng Diyos. Kaya po dito sa aming team na dumalaw sa inyo ay nung nagsimula po kami ay hindi namin sila kilala. Pero dahil sa kaming lahat ay hilipo ng kapangyarihan ng Diyos, kaya po nabuo ang ating pong Hope Channel at ang AGNP na production para po sa ating pangangaral. Gusto po namin ipasalamatan si Pastor Mark Montero sa inyong pagtanggap sa amin. At kami po ay nagpapasalamat dahil dito. Gusto kong tulungan, gusto kong hilingan si Sister Grace Rosesina. Siya po ang aking sekretarya dito po sa bahay tanggapan sa Central Luzon Conference. Sister Grace, yan po, hindi ka dito, may papagawa ako. At siya po ay maraming mga workers na nakakakilala. Pero alam po ninyo, pakialis nga ito. Ano ba yan? Yan po ay logo ng Hope Channel. At tatawagin ko po si Pastor Mark Montero na samahan ako dito. At kayo po, bilang aming souvenir sa aming naging pagdalo dito, ay bibigyan ka namin ng Hope Channel logo para maging tanda sa iyong pakikipagkaibigan sa lahat ng iyong guest dito. So maraming pong salamat. At nais din po namin mag-iwan sa inyo ng aming pasasalamat. At ang aming pong pasasalamat, thank you, Pastor Mike, sa aming pong pagbalik sa Maynila bukas ay pagdaan po namin sa Batak, doon po sa kung saan kami ay nasiraan ng aming sasakyan, yung puti na aming dinadrive, ay nag-iiwan po kami ng alaala sa Northern Luzon Mission sa pamumunan ni Pastor Mark Montero, na bibigyan po namin ang buong area na nasasakupan ng RPN radio station ng isang 1-month subscription ng Ang Tinig sa Ilang, na kung saan ang ating pong yung may-ari ng barong na ito, kilala nyo? Si Brother Johnson, ang anchorman doon, kasama ng mga dalubhasang mga laiko na kasama niya doon sa programa. 2 hours po ito, Ang Tinig sa Ilang. So wala po kayong gagawin kung hindi siguro po mag-a-announce officially si Pastor Mark Montero kung kailan magsisimula yung Ang Tinig sa Ilang sa RPN radio station Batak, Ilocos Norte, para po kayo ay makapakinig ng programa sa radyo. Okay? At gusto rin po namin pasalamatan yung pong nag-asikaso sa amin dito sa guest house. Very accommodating po kayong lahat. At hindi po namin ito basta-basta malilinihan. Nabanggit na po ng aming mga kasama dito na ito pong grupo na dumalaw sa inyo ay combination of 2. Yung nauna po ay yung Hope, ito po tinatawag na Amazing Grace Media Production, na ito po ay nasa Central Luzon Conference. Kami po ay nag-develop ng team at ng mga production para kung sakasakali ay makatulong po sa tuloy-tuloy na programa sa ating pong television, ang Hope Channel. At hindi po lihig sa inyong kalaman na ang Luzon, Visayas at Mindanao ay meron na po tayo ngayong nationwide na 24/7 na pangangaral sa telebisyon. At ito nga po ay dito sa ating
Luzon, ang tawag po ay Hope Channel Luzon, Philippines. At doon naman po sa Visayas ay Hope Channel Visayas, Philippines. At doon sa Mindanao ay Hope Channel Mindanao, Philippines. So mga kapatid, nabanggit din po kanina na ang programa po ng ating Southern Asia Pacific Division sa pakikipagtulungan po ng North Philippine Union Conference, ang bawat nasasakupan ng North Philippine Union ay kasama po ang Northern Luzon Mission ay mag-contribute po ng 20 pesos per Sabbath sa loob ng 5 taon. So Pastor Mark, kung ang membership ng iglesia dito sa Pagudpor ay 60 members, yung pong 5 years na 20 pesos sa loob ng 5 years, ang bawat isa sa inyo ay meron pong contribution na 5,200 sa loob ng 5 taon. At gusto ko rin pong idagdag sa inyong kaalaman na ang ating pong SSD ang siya na pong nagpaunang bayad ng first down payment sa halaga na 100 million. At yung pong another 120 million ay isasabalikan po ng ating kapatiran. So mga kapatid, kayo po'y kabahagi dito sa ating programa at bibigyan po kayo ng isang idea kung paano po nakakabuo ng tinatawag na media team. And it all begins with honesty. Alam po ninyo, yung gamit po, meron po tayong mga gamit na ganyan po kanipis. Ang halaga po ay nasa 45,000 to 55,000. Meron po mga gamit doon na ganito lang kahaba, ganun kakapal, nagkakahalaga po ng mga 100,000. Meron po mga gamit na ganyan lang kalaki, ganyan kataas, nagkakahalaga po ng 500 to 600,000. At alam po ninyo, kaya po tayo nakakabuo ng media team kasi po lahat ng mga kasama namin dito ay mga honest na tao. Meron po kami mga kasama na ang mga personal na mga gamit para po na kino-contribute dito po sa ating pong TV ministry ay malaki rin po ang kanilang mga gamit, ang halaga ng kanilang mga gamit. Gusto ko po sabihin sa inyo, hindi po kami nawawalan. Dahil kami lahat ay nagbabantayan bukod sa aming honesty. Kaya pagka po meron kaming narinig na nawalan ng isa sa aming mga kasama, ay malaki pong question yung aming media team. Kaya ako po'y nagpapasalamat na ganito po nagsimula ang Amazing Grace Media Production at ngayon ay tinanay ba o hiniram at ito naman po ay kusang loob na aming share at karamihan po sa kanila ngayon ay nasa North Philippine Union na nagbo-volunteer sa Hope Channel Luzon. Yung pong isa dito na si Brother El Canasa, siya po hindi namin ganong nakikita. Pero yung kanya pong ginagawa ay nasisilip sa buong mundo, yung website. Kaya ganun po ka-importante, wala po dito yung pataasan, kundi kaya ay pagalingan, lahat po kami ay nagtuturo. At yung pong lalaki po sa likod, Pastor Mark, si Brother Ben Gambot. Meron siyang sasabihin mamaya sa iyo tungkol paano na ibabalik at magagamit ang inyong LCD. Okay? Dahil po sa wala tayong LCD, okay na ito sa aming mga kasamahan na meron laptop na tumabi doon sa panig ng mga kapatid dahil bahagi po ng aking sermon o ang ating mensahe ngayong umaga ay may graphics at papakita. Okay? Gusto ko pong humingi Gusto ko pong humingi ng tatlong magigiting na mga matanda sa iglesia na samahan po ako dito. Dalawa lang o tatlo. Ano po kayo? Meron lang po akong maikling tanong. Okay? Maikli po ito at saka hindi po natin yung masasagot yung tanong. Dito po kayo, ano na kayo? Yung tatlo, volunteer. Yan. Isip ng mga kapatid natin sa
sa paglugod, 7-day Adventist. Naalala po ninyo, ang aklat ng Exodo ay merong kasaysayan ng 10 mga salot na dumating sa Egypto. Tama po. 10 plagues of Egypt. Doon po sa 10, magpangalan na kayo ng isa. At yung sa inyong mapipili, sabihin nyo, bakit kaya yun ang ibinigay na salot? Bigyan nyo lang po kami ng sample sa inyong mga naalala. Out of the 10, isa lang po. Yung ready na, sino po? Isa lang po. Isa-isa lang. 10 yun eh. Ano yung derder? Okay, yung ilog na ay naging dugo. Derder ba yung tawag? Boils. Okay, so sa inyo ay tubig na naging dugo. Pastor na mag-umahas. Yun yung mga senyales. Boys, bakit kaya ang Diyos nagbigay ng boys? Bakit ang Diyos nagbigay ng boys? Ang Diyos ay nagbigay ng boys sa mga Egyptian para na ang katabanan nila ay sana ay ano ba ito? Isurrender sa Panginoon. Kayo mo kapatid. Tagalog nito po. Pero hindi ko kasama yung sa 10 plagues. Anyway, marami pong salamat sa inyong mga sagot. At halos yung pong narinig natin, yun din po ang natutunan ko, naalaman ko, nung ako ay nasa kindergarten, dahil paulit-ulit na po yung tinatawag natin na story dun sa Exodus. Kung meron po kayong mga Biblia, ay pakibuksan po ninyo sa chapter 7 ng Aklat ng Exodo. Okay? Alam po ninyo kung ano ang unang plague. Okay? Yun po yung ang ilog ng Nile ay naging dugo. Ang sinasabi po sa atin mga kapatid ay bakit po ng Diyos, okay? Bakit po ng Diyos binigay ang salot na ang dugo, ang tubig ay maging dugo? Una po, upang gibain ng Diyos ang maling paniniwala. Kanino? Alam po ninyo, maraming Diyos-Diyosan na tinatawagan at pinaniniwalaan ang mga Egyptians. At ang una po, mga kapatid, ay kanyang giniba ang Diyos na si Kum. Pakita niyo po, si Kum po was the guardian of the Nile. Na siya po ang nagbibigay ng abundance, ng kayamanan, at doon sila kumakain sa mga buhay na mga isda doon sa ilog na yon. And it is usually represented, makikita po ninyo, as a human being with a ram's head. Yan po ang kanilang tinatawagang Diyos.
ang Diyos si Kong. Isa pa po, kanya din pong giniba ang Diyos-Diyosan na si Happy. Andiyan si Happy? Si Happy po ay kinikilala na Panginoon ng mga isda, or the Lord of the fishes, the birds, and the marshes. At ang Diyos-Diyosan ito, mga kapatid, according to Egyptian mythology, ay asawa nitong creator of the world, and maker and molder of everything, at ito po si Happy. Yan po ang Diyos na giniba ng ating mahal na Diyos. Alam po ninyo, noong mga panahon yun, wala pong cellphone, wala pong media, walang television, walang radio. Kaya papansinin po ninyo, mga kapatid, na doon pa lamang po sa unang salot na yun. Alam nyo? Yung camera, wala na doon. Wala na sa akin yung camera. Okay. Mga kapatid, noong pong ang lahat ng tubig na maiinom nila ay naging dugo, si Pharaoh ay nagpahayag na sila'y humanap ng tubig para hindi sila mamatay sa uhaw. Kaya doon pa lamang po sa unang plague na yun, ay kumalat na sa buong mga syudad na paligid doon sa Egypto na ang kanilang Diyos na si Kong ay walang kwenta. Na ang Diyos na yun ay huwal. Na ang kanilang mga Diyos na si Happy, si Kong, ay Diyos na inutil. Ipinakalat na kasi doon sila naghahanap ng tubig para madala doon pabalik sa Egypto. Kaya ganun po ang Diyos. Kahit walang cellphone, nahayag sa buong mundo na ang kanilang mga Diyos na sinasamba sa Egypto ay walang kwenta. Huwal. So alam niyo mga kapatid, dito pa lamang ay hindi lamang yung dalawang Diyos na yun. Nandyan din po si Nu, the God of life in the night. Nakita po niyo si Nu, hindi lamang po yan. And one of the greatest gods of Egypt, ang pangalan ay si Osiris. Giniba rin po ng Diyos ang kanilang paniniwala kay Osiris, the God of the underworld. At ito po ay pinaniniwalaan ng kapatid na ang mga Egyptians believe na yung ilog ng Nile na yun was his bloodstream. At very sacred ang lahat ng nagmumula doon sa ilog ng Nile. Ngayon, alam po ninyo ang dugo. Gano'n po ang dugo, gano'n katagal ang dugo bago ito matuyo? O di kaya ay mamantot? Hindi magtatagal, di po ba? Dahil malansa ang dugo, hindi lamang sila namamantot, hindi lamang sila nalalansahan, kundi pati na ang lahat ng mga gumagalaw sa tubig na Nile ay nangangamatay. So mga kapatid, ganun po ang Diyos na kanyang pinapakilala na mayroong kakaiban ang kapangyarihan ng tunay na Diyos at doon sa mga Diyos-Diyosan. Tanong, gaano po katagal ang unang salot na ito? Ito pa pininiwalaan during the month, nangyari during the month of January. At ang sabi po sa atin sa verse 25, kung sinusundan niyo tayo sa chapter 7, ay 7 araw ang lumipas bago after the Lord has struck the river. Okay? So makikita po ninyo that the Egyptians even dug all around the river for water to drink. Pero kahit sila ay bumuhay, ang kanilang mga nahuhukay ay dugo pa rin. And they could not drink the water of the river. Ano po ang ikalawa? Okay, ang ikalawang salot. Mga kapatid, ang ikalawang salot po, kung inyong bubuksan ang inyong mga Biblia sa chapter 8, ano po ang inyong masusumbungan dyan? Tingnan po natin. Ay yung mga palaka. Okay? Dito po ay muling
pinahiya at ginawang katatawanan ng Diyos ang kanilang isa sa ginagalang na Diyos. At ito po, ang pangalan ito, anong pangalan? Ang Diyos-Diyosan po nila na si Het. H-E-Q-T. Alam po ninyo, doon sa Egyptia, sa Ehipto, hindi po ninyo pwedeng sipain o saktan ang palaka. Kapag kayo ay nakita na inyong sinaktan ang palaka o inyong inihagis o sinipa, ay katumbas po nito ang inyong kamatayan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng palaka ay kanilang mga Diyos. Sapagkat ito po si Het. And she is believed to assist women in childbirth. Kapag ka po, nakikita niyo po yung asawa ni Brother Rahel, yung buntis, kapag po siya isang Egyptian, meron po siyang nakalagay dito sa kanyang noo. Yun pong amulet ni Het, na meron po ang kanyang mukha ay palaka. Bakit? Frogs were so sacred in Egypt that even the involuntary slaughter of one was punished with death. So mga kapatid, imagine po ninyo, kahit saan kayo tumingin, kahit kayo magtago sa inyong kwarto, kahit kayo nasa palasyo, nandun ang mga koka at wala sa kanilang isa man ang makapagwalis nito o makapagtapon sapagkat sila ay kanilang mga Diyos at ayon sa kanilang mga paniniwala. At kung hindi din pong babasahin yung mga banal na kasalatan, si Pharaoh po ay nag-request kay Moises dahil kinikilala ng haring si Faraon na ang nagpadala ng mga palaka ay kapangyarihan ng Diyos at ang kanilang lahat ng kanilang mga priest ay walang magawa. Wala silang magawa. Lahat sila ay inutil. Kaya po, anong nangyari? Noong ito'y humiling si Faraon ng ng tulong na alisin mo na, sabihin mo, manalangin ka sa Diyos, alisin mo na yung mga palaka, parang awa niyo na. Mga kapatid, ginawa po ito ni Moises at ang mga palaka ay nangamatay. Nag-i-imagine po ba kayo kung gaano karami ang palaka na namatay at kapag isang palakay namatay, ano po ang kasunod? Hindi po nila pwedeng ilibing dahil sila yung mga Diyos. Kaya ma-imagine po ninyo na namamantot ang buong Ehipto at namamantot at hiyang-hiya sila sapagkat hindi lang sila namamantot kung hindi pati na yung kanilang mga dating ginagawa na mga yung kanilang ay ngayon ay hindi na nila magawa dahil nagkaroon na ng malaking kakaihan. So mga kapatid, humiling itong si Pharaoh to intercede with Jehovah to take away the frog because it was a sign that he recognized the God of Israel as being the author of the plagues. And Pharaoh realized that this was not a natural occurrence. Mga kapatid, nakita po ninyo at ating pong tingnan, ano po ba yung third plague? Ano po ang third plague? Inyo pong usan sa inyong mga chapter 8, verses 16. Nandiyan po ang inyong mga banal na kasulatan. Inuulit ko po, ginawa muli ng Diyos na inutil ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Because now it was hot summer or damp autumn months at lumabas po itong plague nito. So again, sino po ang Diyos na inutil? Na kanilang pinaniniwalaan, ito po ay ang Diyos na si Geb. Si Geb po was the great God of the earth. Saan po galing itong lies? Doon sa lupa. So it was a direct challenge kay Geb. At alam po ninyo itong mga lies na to ay hindi lamang po ito Makati. Ngunit ito po ngayon
yung kanilang sense ng ilong ay namamantot, mabaho. Ngayon po sila nagkakamot ng kanilang kanya-kanyang kati at nagsusugat ang kanilang mga katawan. Yet, inuulit natin, it was from the dust of the soil that this plague originated. Nasaan ang Diyos na si Gem? And notice what happened during this plague. The land was infected with lice. At alam po ninyo na meron pong paniniwala na kapag ang kanilang mga pare ng mga Faraon ay mag-i-intercede sa loob ng kanilang templo, ay hindi po sila basta katulad natin na pagkabihis mo, pagka-toothbrush mo, pagkalagay mo ng iyong sapatos, ay pwede ka nang pumasok dito sa bahay-sambahan. Doon po hindi. Ang kanilang mga priest, bago sila tumapak sa kanilang banal na templo, ay kukuha po ng isang papyrus at kanila pong padadaanan ng lahat ng kanilang mga balat, at dahil dapat ay malinis ang kanilang balat ng anumang mga kuto o di kaya ay sugat o kung meron ng dahil nga po napakabanal ang templo nila. Ngayon po, mismo ang mga pare ay hindi makapasok sa kanilang mga templo upang tumawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan upang alisin ang salot, ang ikatlong salot na iyon. Dahil mismo ang mga priest ni Faraon ay meron pong mga hindi lang ang kagat, kundi sangkaterba ng kati sa katawan at ito po'y nagsusugat. Hindi po sila makapasok sa kanilang mga templo. So mga kapatid, makikita po ninyo that because of their own impurities of the flesh, they could not enter the temple to ask their gods. So ano po ang nangyari? Sumunod po ay ang ika-apat na salot. Mga kapatid, ano po ito ang ika-apat na salot? What? Ay ito po yung tinatawag na lice. Tama po ba? Alam po ninyo, ito pong sabi ng banal na kasulatan ay swarms of flies. Inuulit ko, sa ika-apat na salot na ito ay ginawang mahina at ginawang walang kwenta ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, itong flies na ito ay tinatawag po na scarab beetle, na inyo po makikita na ito pong Diyos na si Amon-Ra, the creator and king of the gods, had the head of a beetle. Alam po ninyo, si Ra is the sole creator at siya po ay visible na merong disk of the sun, and they knew it in many other forms. Kaya nandiyan po sa picture na yan ay pinapakita sa atin na si Ra ay isang scarab, okay, na pushing the sun across the sky. At sinasabi po sa atin na ito pong dumating na ika-apat na salot, yung tinawag na swarm, was a blood-sucking gadfly. Ano po ba sinasabi na anong tawag ito? Hindi po ito pangkaraniwan na langaw. Ang langaw po na ito, kapag kayo ay dinapuan, ito po'y kumakagat. At ito po ay nagsasak ng blood sapagkat yun po ang description sa atin. At kapag kayo ay nakagat noong langaw ito, maaari po kayong magbulag. At marami po doon sa Egypt ang nangabubulag dahil nga po meron silang isang gadfly, blood-sucking fly na ito, at doon po sa Egypt ay marami po ang biktima nito. So mga kapatid, ito pong fly na ito ay hindi po lumilipad lang sa pagkain, dumadapo dahil may mga madudumi dyan. Ito po ay isang dog fly, is more annoying than gnats.
Ano yung nuts? Puto ba to? Hindi. Yung parang ano sa kalabaw? Garapata. Okay? And fasten themselves to the human body. Yun po yun eh. Yun po ang hirap na kinabot ng mga taga-Egyptians. At alam po ninyo, during this fourth plague, nagbigay na po ng malaking pagkakaiba sapagkat itong fourth plague po, walang isang langaw o scarab ang lumipad doon sa Goshen. Dahil binigyan ng Diyos ng pagkakaiba na yung ika-4 na salot ay hindi po mararanasan ng bayan ng Diyos. Amen? Amen. Ano po ang sumunod? Dead animal. Ang sumunod po sa atin, mga kapatid, ay yung fifth plague. Ano po ba itong fifth plague, mga kapatid? Ito po ay sinasabi sa atin, kung yung babasahin sa Exodus chapter 9, verses 1 to 7, inuulit ko, ginawang totoo buwad ng ating mahal na Diyos ang mga maling paniniwala sa mga Diyos-Diyosan. At yung buong mga ito ay nagkamatay po ang alin? Alin po ang nagkamatay? Ang mga livestock. At ito po ay nagkaroon ng tinatawag natin na sakit at sila po ay namamatay. At sinasabi po sa atin, imagine po ninyo yung nauna yung mga flies that have become carriers of this highly infectious and usually fatal Bacillus athartes that have already killed the fish and the frogs, at ngayon naman ay ang livestock brought back into the fields as the flood water subsided, at lalo pong bumabaho at bumabaho nga po ang tubig ng Nile. So mga kapatid, ito pong mga Egyptians worship many animals and many animal-headed deities, mga Diyos-Diyosan. Babalikan po tayo doon sa storya bakit po merong children of Israel sa loob ng Egypt. Alam po ninyo, noong mga panahon ng patriarka, dito pong si Abraham ay nagkaroon ng ilang anak? 12 sons. At yung salbahing mga anak ni Abraham na nainggit doon sa isang bunsong kapatid na si Joseph ay kanilang pinagbili. Tama po? At pinalabas nila na ito'y namatay na at pinatay ng mga bumangis na hayop, at ang kanilang ang kapatid na ito ay kanila pong ipinagbili, at yung mga traders na yun ay nagpunta sa Egypt at doon siya ginawang alipin. Tama po ba? At doon pinagpala ng Diyos si Joseph. Maalala po ninyo? At nung siya'y pinagpala, siya lamang ang may kakayahan na meron siyang malapit na relasyon sa tunay na Diyos doon sa dream ng hari. At siya po ang nakapagpaliwanag. At doon sa kanyang pagpapaliwanag na yun, ay nakita ni hari ng Paraon na magkakaroon ng taggutom. Tama po ba? At matindi ang taggutom sa buong lupain. At kaya po sila ay nag-imbak ng maraming mga pagkain at nagpagawa pa sila ng maraming mga gusali para mag-imbakan nito mga butil ng mga binhi. At dahil po doon ay ginawa siya, ano po? One of the governors of Egypt. At noong dumating po yung tinatawag natin kagutom na yon, anong nangyari? Pati po yung kanyang ama at mga kapatid ay kasama po doon sa kahirapan ng kagutom. At sila'y bumili. Alam po ninyo, to make the story short, ay ano po, nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid, at bago siya magpakilala, ay nagbigay siya ng test kung buhay pa nga ba ang kanyang ama. At noong sila po ay nagkaroon ng reunion, nag-iyakan sila, at kung nangyari, pinatawag ni Joseph ang kanyang sambahayan. Alam po ninyo kung ilan ang pumasok na sambahayan niya, ang anak ni Abraham? Tinataya po that there were 80 of them na
sumama doon at binigyan ni Joseph doon sa Goshen na kung saan sila maninirahan. Hindi po doon sa loob ng siyudad, doon po sa Goshen. Ilan po sila? 80. Mamamangha po kayo mga kapatid sapagkat alam po ba ninyo kung ilan ang major deities na sinasamba ng mga Egyptians? 80 po. Ang ating po pag-aaralan ay nasa 34 lamang. Pero marami po sila at ang sinasabi po sa atin, Egyptians worship as many animals and many animal-headed deities. At hinahanap po na natin ngayon nasaan ang Diyos na si Apis. Si Apis po was represented as a bull and had been worshipped in Egypt since around 3,000 before Christ. At alam po ninyo kung anong ibig sabihin nito. Makikita po ninyo na siya po ay masyadong banal. At si Apis was the living image of the god Ptah, P-T-A-H. He was also associated with Re, from whom he borrowed the disc he wore between his horns. So mga kapatid, nung ang kanilang mga Diyos na si Apis ay namatay, sino ba tatawagan mo? Napakalaking dago, mga kapatid. Napakalaking kahiyan ang inabot nila. At nasa din po ang Diyos na si Hathor. Nandiyan po si Hathor. Was a cow-headed goddess of the desert. At alam po ninyo, yung baka was a living symbol of Isis Hathor. Kuminsan, makikita po nyo yan sa iba't ibang mga image. So mga kapatid, the original, mga kapatid, sinasabi po sa atin, the original form under which Hathor was worshipped was that of a cow. So makikita po natin na itong mga Diyos na ito ay walang kapangyarihan. Sila pong lahat, katulad ni Kong, katulad ni, at nandun din po yung cat goddess of love na si, ano pangalan to? Anyway, so nandun po mga kapatid, ang kanilang mga sinasambang mga maling Diyos. Ngayon, lumako po tayo sa 6th plague. Ano po ang ating matututunan dito? Under the 6th plague, ay muling pinatunayan ng Diyos ang huwad ng mga Diyos. Mga kapatid, gibang-giba na ang kanilang paniniwala. Nagmamatigas pa rin. Alam po ninyo kung bakit nagmatigas ang puso ni Pharaoh? Hindi po dahil sa ginawa, mababasa natin sa mga kasulatan na ginawa ng Diyos na nagmamatigas ang kanyang puso. Pero ang talagang ipinipilit nitong ni Pharaoh, hindi niya matanggap na ang kanyang mga Diyos ay huwad. Kaya kanyang pinagmatigas ang kanyang puso. And in the 6th plague, mga kapatid, alam po ninyo ang nangyari. Nagkaroon ng mga buni ba daw? Buni? Hindi po ito buni. Bukol ito. At kung yung babasahin yung mga banal na kasulatan, pati ang mga babae, mga bata, pati ang mga magistrates, pati ang mga pare, hindi magkakatayo. Hindi sila makatayo. Bakit? Kasi po doon sa ilalim ng kanilang mga talampakan ay dikit-dikit na mga bukol. Hindi sila makatayo, hindi sila makagabang, hindi sila makaalis sa kanilang kinaupan o sa kanilang kinahihingaan. Dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga taong kumikilala sa mga huwad na Diyos. Mga kapatid, ano po ang mga Diyos na kanilang tinawagan? Nandyan po ang si Imhotep. Siya po ang the God of Medicine. Walang sinabi si Imhotep. Nasaan si Seraphis, the deity in charge of healing? Nasaan si Thoth, ang Diyos na si Thoth, the ibis-headed God of intelligence and medical learning? Lahat sila mga kapatid, ginibang
tao ay pinadama na ng Diyos. Pero ang kamangha-mangha, mga kapatid, walang isang salot na dumadapo doon sa bayan ng Goshen. Mga kapatid, meron po kaming presentation sa Hope Channel, yung The Revelation of Jesus Christ. Alam po ninyo yung last 7 plagues na darating sa atin, according sa Revelation. Alam po ninyo yun, hindi po ba? Mga kapatid, it is the issue of the true worship of God. Mauulit po ulit yung nakaganapan na nangyari sa bayan ng Egypto. Ngayon, tatalo na po tayo dito sa 7th plague. Ano po itong 7th plague, mga kapatid? Ang 7th plague po ay pagkulan ng mga malalaking tipak ng bato, kulog, at siguro may paghindol din po dito. At ito po ay sa mga dalubhasa, ito po yung nangyari the month of January. Teka muna, kung nakikinig tayo kay Pastor Galan, nung nagsimula ang first plague, it was in the month of January. Yung the water that was turned to blood. Mga kapatid, under the 7th plague, gano'n na po katagal naghihirap ang mga Ehipto sa kanilang maling paniniwala sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Halos 1 taon na po sila na nagmamatigas na kanilang mga puso, tumatawag sa Diyos, pero walang magawa sapagkat lahat ng kanilang mga Diyos ay mga tawang inutil. Inutil. So mga kapatid, walang kapangyarihan ang kanilang mga Diyos. Kaya ngayon, tumatawag po sila sa kanilang Diyos na si Nut, N-U-T, the sky goddess. And her most general appearance, mga kapatid, is that of a woman resting on hands and feet and her body forming an arc, thus representing the sky. Makikita po niyan dyan sa picture. Yan po si Nut. At itong si Nut po, mga kapatid, ay meron pong 5 pang Diyos na kanyang nire-represent. Si Osiris, si Hathor, si Set, si Isis, at si Nephit. During this plague, mga kapatid, sila'y nagtataka, sila'y tumatawag, sila'y nananalangin, at kanilang hinahanap ang kanilang Diyos na si Shu, S-H-U, the wind god. Bakit ba dito bumagsak ang malalaking tipak ng mga bato? Where was Horus, the hawk-headed sky god of Upper Egypt? Nasa na kanilang Diyos sa si Isis at saka si Seth, who protected the crops. Kasi po nung bumagsak ang mga malalaking tipak ng mga bato na yun na galing sa langit, yung buong kanilang mga pananim ay nagkakirak-kirak. Okay? So mga kapatid, tawag sila ng tawag, pero walang sumasagot sa lahat ng kanilang mga panalangin. Pero ang sabi po sa atin sa verse 26, only in the land of Goshen, where the children of Israel were there, was no hail. Purihin natin ang Diyos. Ito pong ating pinag-aaralan is salvation history, mga kapatid. Under the 8th plague, chapter 10 na po tayo. Ano po ang sabi nito? Nakikiusap na kay Pharaoh ang kanyang kasambahay. Sabi, how long shall this man be a snare to us? Bakit hindi mo patayain? Magdadasal naman sila, sasamba lang sila. Pabalikin mo sila, palayain, papuntahin mo sila sa ilan para sila makasamba sa kanilang Diyos. At pagkatapos ng 3 araw, pabalikin mo. Huwag lang ikaw magmatigas. Sabi sa atin sa chapter 10 verse 7, let the men go. They may serve the Lord their God. Do you not know? Hindi mo ba alam that Egypt is now destroyed? Mga kapatid, gano'ng kalaki ang kasalanan ni Pharaoh sa kanyang sariling bansa. Mga kapatid, ulit ko, katawa-tawang mga Diyos na ginawang inutil na lahat ng isang tunay at banal na Diyos. And in the 8th plague, mga kapatid, Moses promised that the Lord would bring locusts to Egypt.
At nung kinabukasan niya po, they covered their face of the earth so that no one will be able to see the earth, and they shall eat the residue of what is left, ang sabi, which remains to you from the hail, and they shall eat every tree which grows up for you out of the field. So mga kapatid, makikita po natin na ito nga po ay naganap at nangyari. At ito po mga balang nito was an army of locusts na ang himpapawid po ay dumiling sa dami ng mga balang na dumating at kinain ang lahat ng kanilang mga pananim. Sabi po naman ng kasulatan sa 4 verse 6, 4 and 6, what chewing the locusts left, the swarming locusts had eaten. What the swarming locusts had left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. For a nation has come up against my land, sabi ng Diyos, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has the fangs of a fierce lion. Kinikilabatutan po ako. Sabi ng bata, kinikilabatutan ako. Mga kapatid, no one has ever seen the locust at work. Accuses the Bible account of hyperbole. Pero makikita po ninyo that noong 1926 at 1927, meron nga akong nangyaring small swarms of African migratory locusts were spotted in the area of 50 to 120 miles from the plains of the river Niger near Timbuktu. At alam niyo mga kapatid, ang report po nito, katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, ay wala pong tinira. Ginawang kalbo ang kagubatan. Again, the preceding, ito po mga under display, ay nagtataka po sila. They wonder, at hinahanap nila ang kanilang Diyos na si Nepri, sapagkat si Nepri is the God of the grain. Nasa si Ermotep, pakita niyo po si Ermotep, the goddess of childbirth and crops. Mga kapatid, si Isis, ang Diyos na si Isis, is once again silent. At kanilang hinahanap si Thermothis, the goddess of fertility and the harvest, and the god of fertility was speechless. Nasaan ang Diyos-Diyosa na si Seth, another god of crops, was also pite, bingi, bulag, hindi nakakarinig sa paulit-ulit na pagtawag ng kanyang mga naniniwala sa kanya. So mga kapatid, inuulit ko po, mababasa po natin yan sa banal na kasulatan. Ngayon, under the ninth plague, ano po itong ninth plague mga kapatid? Ha? Darkness. Kadiliman or pusikip na kadiliman. Gusto niyo po bang basahin muna natin? Basahin ko po muna sa verses 21. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt. Darkness which may be even felt. So Moses stretched out his hand toward heaven. Ano nangyari? And there was a thick darkness in all the land of Egypt. Ilang araw? 3 araw. At kung kayo ay kasama doon sa Egypt nung nangyari ang ninth plague, kung kayo ay nakaubod siya ngayon, nung dumating po ang salot ng kadiliman, 3 araw po kayong nakaupo dyan. Kahit ng inyong kamay ay ilagay nyo sa inyong mukha, hindi niyo makikita ang inyong kamay dahil sa pusikip na kadiliman. At ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 23, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days, but all the children of Israel had light in their dwellings. Amen? Amen. Saan ka nakakita? Dumilim na ngayon, at ang dilim na to, ang sabi sa banal na kasulatan, the darkness which may even be felt. Ganun kakapal ang dilim. Nakaramdaman mo, hindi mo makikita kahit na yung iyong
Ngipin. Wala. So mga kapatid, matindi. At alam po ninyo, muli, ibinagsak, ginawang inutil, at ano ba? Giniba niya ang sira-sira at huwad at mga mahihinang Diyos-Diyosan ito. The ninth plague, mga kapatid, thick darkness in all the land of Egypt. At ininsulto ng Diyos ang relihiyon ng mga Ehipto. Bakit? Sapagkat ang darkness po ay kanyang ininsulto ang buong kultura, paniniwala ng buong bansang Ehipto. Bakit po? Kasi ang isa sa kanilang nire-refer na Diyos ay ang pangalan ay si Amon-Ra. Sino po si Amon-Ra? He is considered one of the greatest blessing in all the land of Egypt sapagkat si Amon-Ra po ay yung nagbibigay ng liwanag sa labas. Yung haring araw. Biro nyo, araw na araw, didilim, nasa si Ra. Nasa si Amon-Ra. And Amon-Ra originally had two separate deities. Ra was a sun god whose cult was centered at the city of Heliopolis and is usually represented in art with a man's body and a falcon's head, surmounted by a scholar. This Ra, naman, was believed to sail across the sky in a boat each day and under the world at night. Mga kapatid, hinahanap nila, tinatawagan nila sa loob ng 3 araw na yun sa kanilang pagkakaupo, sa kanilang pagkakatayo, ang Diyos ng kung walang araw, ano po yung makikita nyo? One. Okay? Mga kapatid, wala din po. Walang lumitaw na buwan. At ang sinasabi po sa atin, the Egyptian mythology, si Horus po was the god of light who personified the life-giving power of the sun. Once again, the gods of Egypt were silent. Kanilang tinatawagan ang Diyos na si Ta. Hanapin nyo si Ta. The chief god of the Memphis. The one who created the moon, the sun, and the earth. Where is Atum, the sun god and creator who was worshipped at Heliopolis, the major center of sun worship? Where was the god Tem, the god of the sunset? Where was Su, the god of sunlight and air? Mga kapatid, alam nyo kung ano sagot? Lahat po sila walang kwenta. Inutil. Ngayon, yun pong ika-10 na salot. Alam na alam nito. Ano po yun? The plague was directed against all the gods of Egypt. Mga kapatid, Exodus 12 verse 12. And would show the total inability of the gods of Egypt to protect their subject in the face of unparalleled tragedy. All of the gods of Egypt were silent. Mga kapatid, pakita natin si Meskenet, the goddess who presided at the birth of children. Alam niyo yung 10 plague, di ba? Yung panganay, mamamatay kung hindi kayo maniniwala na iwiwisik nyo ang dugo noong kordero sa doorpost ng inyong bahay. Mamamatay, hindi lamang inyong panganak-anak, pati ang inyong panganay na hayop, mamamatay din. At nasan po si Hathor, one of the 7 deities who attended the birth of children? Where was Min, the god of procreation? Where was Isis, the goddess of fertility? Where was Selket, the guardian of the Nile? Where was the god Renudet, the cobra goddess and the guardian of Pharaoh? And after the final plague, Pharaoh released the children of Israel. Tama mali? Hindi lamang iba, wasak ang buong nation of Egypt. Sa 10 plagues na yon, pinadapa ng Diyos ang relihiyon na tumatawag sa iba't ibang uri ng mga hayop na Diyos. Mga kapatid,
punta na po tayo. Alam po ninyo yung pinakamahalaga, yung po tinatawag na Passover, sapagkat sa Egypt po, sa Children of Israel, Independence Day po nila ay nakatali doon sa biblical account na nung sila ay umalis at sila po ay nagsimula ng kanilang mahabang paglalakbay o yung tinatawag nila ng Exodus. At sila po sa chapter 12, makikita po ninyo sa verse 37, then the children of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 men on foot, besides children. Alam po ninyo, mga kapatid, gaano po katagal bago humabol ang mga Egyptians nung sila ay natauhan at sila ay bumalik sa kanilang mga senses kung anong nangyari sa kanilang bayan. How long bago sila natauhan? Ilan po? Huwag muna kayong luluko, hindi ba tayo nananangin? Jeff, ilang araw bago sila hinabol ng mga Egyptians doon sa wilderness? Ilan? Adi? Do you have any intelligent guess? Edward? Okay, intelligence guess. Someone? Higher? Higher? There, ilan? Hindi naman. Sang-ayon po sa Balang Kasulatan, 3 months. Oo. Doon na po sila natauhan at yung sojourn of the children of Israel who lived in Egypt, alam po ninyo doon yung 80 member na family ni Abraham, kung hindi pong babasahin sa chapter 12 verse 40, yung kanilang pagtahan doon sa Goshen ay tumagal po ng 430 years. At pagkatapos ng 430 years after the 10th plague, sila ngayon ay 3.5 million children of Israel. Amen? Pinagpala sila ng Diyos. Pinagpala po sila ng Diyos. Ngayon, nung sila po ngayon ay naglalakbay at humahabol na ngayon ang mga armies of Pharaoh, mga kapatid. Sa magkabilang panig ay bundok at sa kanilang harapan ay ang Red Sea at sa kanilang likuran ay ang mga pumakay at galit na galit na mga Egyptians. Mga kapatid, anong gagawin ni Moses at ni Aaron? Sila po'y tumawag sa Diyos. At alam po ninyo, gaano kalayo ang habulan? O gaano, siguro, i-refresh nila na, gaano kalapit ang children of Israel mula doon sa mga humahabol ng mga Egyptians? Meron bang 1 kilometer? Meron po bang 3 miles? Ano po ang inyong mababasa? Mga kapatid, nagpangabot po sila. Verses 42. It is a night of solemn observance to the Lord for bringing them out of the land of Egypt. This is the night of the Lord, a solemn observance for all the children of Israel throughout their generation. Hindi pala yun. Okay? So, chapter 14. Talong kayo sa chapter 14, verse 20. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Okay? Thus, it was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to the other, so that the one did not come near the other all that night. Gaano po malapit? Malapit. Kapatid, halika dito. Rodel. Professor Rodel po ito. Halika dito. Siya po ngayon yung Egyptian. Ako yung Israelite. Okay? Stop. Ganyan ba? Ganyan po ang aming, ano tawag dito? Ganyan ang
gabi din po. Pero mga kapatid, hindi sila makalapit, hindi sila makapagpatuloy. Bakit? Sapagkat sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng children of Israel was there that God protected. Mga kapatid, thank you, Rodel. Bago po tayo maupo, gaano po, naisip na po ba ninyo mga kapatid, kung ako po ang magtatanong sa inyo ngayong gabi, ngayong umaga? Ang aking pong itatanong sa inyo ay ito. Okay? Gusto niyo po ba akong magtanong? Okay, matatapos na po tayo mga kapatid. Para mo maitawid ang 3.5 million children of Israel, gaano po katagal aabutin ang 3.5 children of Israel na tumawid sa Red Sea? Gaano po katagal? Sige po. Tayo po ay nag-aaralan. Mas maganda po na kayo ang sasagot sa tanong. July. Gaano katagal? Maitatawid ang 3.5 million sa Red Sea crossing. Sino pa? Sister Malu. Ha? 3 days? Okay? Yung anak ng pastor. Ito po yung anak ng pastor. Magaling na driver. Walang nakatulog dahil po masyadong matuloy magtakbo. Kapatid, sa iyong narinig sa iyong tatay, Pastor Caroro, how long did it take for the children of Israel to cross the Red Sea? Ha? Isang araw. O dito po sa mga kapatid, bago po tayo matapos, 1 month. Tatanungin natin si Pastor Montero. Mark? Makilakas? No guess? Okay. Yung ating pastor, kanina. You have any intelligent guess? Leo? Basahin po natin sa chapter 14 of Exodus, verses 20 and 21. Okay? Basahin po sa vernacular. Ito ay umagay sa pagitan ng hukbo ng Ehipto at ng hukbo ng Israel. Mayroong ulap at kadiliman, may binigyan sila ng liwanag sa gabi at sa isa't isa ay hindi nagkakalapit sa buong magdamag. Okay? Pagkatapos nilulat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Gano'ng katagal? Magdamag lang po. So ngayon, itatanong natin, to cross the Red Sea with the 3.5 million people, God had to make the Red Sea water open a wall of sea. Okay? Pero gano'ng kalalim at gano'ng kalawak in the place of crossing the Red Sea para sila'y makatawid ng magdamag? Sang-ayon po sa calculation, alam po ninyo, alam talaga ni Sister Malu yung answer. Kanina pa niya alam to kasi yung pong research na to ay humingi din ako ng tulong sa kanya sa internet. Doon sa sermon ni Pastor B. Calabata. Then,